mga huhudas or mga hudas talaga kay Vice President Sara Duterte, talagang tukoy na. At ito, pag-usapan din natin yung awayan na nangyari dyan sa Senate hearing pabatungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Grabe talaga, grabe. Hindi lang grabe, kundi grabe. Oh, ang daming R. Oh, talagang dito natin napatunayan talaga. Naku po, eto na po yung patunay na talagang etong mga senador na to ay hindi mapagkakatiwalaan. At kapag ito ay pinagkatiwalaan nyo pa ulit, baka ma-extend pa ang termino ni Marcos Jr. Kaya ako sa inyo, kilalanin nyo na kung sino tong mga hudas na to. At ayun nga, natatawa ako. May napanood po ako na isang dalawa pong nakakatawa sa araw na to, na may napanood po ako. Yung isa, merong nangyaring misa na isang pare na binabanatan po yung 18 pumabor na ibalik sa Kamara ang usapang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Natatawa ko kasi butay na itong pari na to, gamit na gamit ng mga politika na sa pamumulitika, gamit na gamit ng mga pinklawan netong pari na to. Pero hindi na natin panoorin kasi sayang sa airtime. Yan na natin siya magmisa-misa doon. Nakakalungkot lang kasi biruin mo, ginagamit niya ang pangangaral ng Diyos sa usapang politika. Nakakabuisit lang, no? So tinawag niya ng 18 hudas yung mga pumabor kay sa pagbabalik or sa pagbalik ng issue ng impeachment sa Kamara. So tinawag niyang hudas. At isa pang nakakatawa, etong mga congressman na nasunog matapos yung tawag ng holy water. Nasunog, no? Oo, ewan ko ba, buti hindi kayo umapoy. May ceremony na naghanap sa Kamara kanina. Nakala mo, talaga, ewan ko ba, nakakatawa lang talagang panoorin sila, no? At may pamisa-misa pang ganun. At talagang siguro din sila, naiisip din nila na sila ay makasalanan kaya pinaliguan sila ng holy water. So eto na nga, ano ba unahin natin dito? Eto ba? Hindi yan. Eto, dito muna tayo sa naging iringan or muntik nang magpang-abot si Gatchalian. Tama ba Gatchalian? Gatchalian ba? Si Villanueva pala, sorry. Si Villanueva at si Senator Robin Padilla. So paano nga ba ang nangyari dito? Ito po, panoorin natin. Balikan natin ang Senado para sa latest kaugnay ng pinagugulong na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Gusto ng isang senador na ibalik ang reklamo sa Kamara. Meron ding tila nanugod ng kapwa senador. Nakatutok live si Rafi Tiba. Rafi! Nagpapatuloy nga Emil itong pagdinig ng impeachment court dito sa Senado at pinag-uusapan pa rin yung motion para i-dismiss ang kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Bago makonvene ang Senado bilang impeachment court ay uminit nga ang eksena sa plenaryo matapos tila muntik sugurin ni Senador Robin Padilla ang kapwa-senador na si Joel Villanueva. Si Villanueva ang nagpanukala na agad ng ikonbine ng Senado bilang impeachment court para mapag-usapan ng motion to dismiss ni Senador Bato de la Rosa. Ayon kay Senador Padilla, ang usapan ay bukas pa iko-convene ang Senado bilang impeachment court. Matapos ay mag-relax, dito na uminit ang ulo ni Senador Padilla. Pero matapos mag-rule sa Senate President Chis Escudero na marapat nang i-convene ang Senado bilang impeachment court, ay agad ding namang kinamayan ni Padilla si Villanueva at makikitang nagyakap ang dalawa. Matapos namang makapanumpa ng mga senator judge, kapuna-puna na ilan sa mga senador ang hindi nakasuot ng robes ng impeachment judge. So yun, dito nga dun sa dito bandasan yan.
Yan yung bandang pagsugod or tangkang pagsugod ni Senator Robin Padilla kay Villanueva. Ito daw po ay isang misunderstanding. Hindi ko lang tukoy kung ano yung pagiging misunderstanding na yun, pero mukhang mali ata yung mukhang mali ata yung pagkaintindi ni Senator Robin Padilla doon sa mga binitawang salita ni Villanueva. Kaya parang nag-init ang ulo ni Senator Robin at eto pa kasing si Villanueva ay may mga video rin na kumalat na parang siya yun din ng siya rin yung nag-trigger kung bakit nagalit etong si Senator Robin Padilla. So ang kinagandahan nga dito, ito naman ay naging maayos na at nagkabati naman, kita naman sa video. Ang pangit lang dito, ito po yung nag-trending. Ito po yung nag-trending na issue, imbis po yung mga nag-iiyakan po sa camera ngayon, ito po yung nag-trending. So yun nga naging okay naman dito at talagang makikita nyo naman dyan na talagang si Senator Robin Padilla na yung talagang lumapit at nagpakumbaba kay Villanueva. So tuloy natin. Ay agad ding namang kinamayan ni Padilla si Villanueva at makikitang nagyakap ang dalawa. Matapos namang makapanumpa ng mga senator judge, kapuna-puna na ilan sa mga senador ang hindi nakasuot ng robes ng impeachment judge. Yan ay sina Senador Padilla, Senador Cynthia Villar at Senador Amy Marcos. Ito'y matapos manumpa sila with reservations. Sa ngayon nga, pinag-uusapan ng motion ng Senador Bato de la Rosa na i-dismiss ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. May question daw kasi ito ng jurisdiksyon. Ang naunang motion de la Rosa, sinigundahan ni Senador Bongo at sinabing ibalik muna ito sa mababang kapulungan ng Kongreso dahil sa mga questioning legal. Ang isa pang kaalyado ng mga Duterte na si Senador Padilla, sumang-ayon sa motion for dismissal dahil marami pa raw mas mahalagang panukalang batas na kailangang pag-usapan. So yung talagang na-dismiss na nga yung etong impeachment kay Vice President Sara Duterte. So ito naman po yung pinaka explain po doon sa pagbabalik ng article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte doon sa Kamara. So ito po yung mga explanation, panoorin natin. Posibleng sa susunod na Kongreso na muli mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court na lilitis kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Chis Escudero. Yan ay matapos ang desisyon nilang ibalik ang impeachment complaint sa Kamara. Narito ang aking report. Ayan yung mga pabor. Ibalik sa Kamara ang article of impeachment versus Vice President Sara Duterte. So nandyan po may kita natin dyan sa screen, Escudero, Jinggoy, Francis Tolentino, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Bato de la Rosa, JB Ercito, Bongo, Lito Lapid, Loren Legarda, Amy Marcos, Robin Padilla, Bong Revilla, Rapi Tulfo, Cynthia Villar, Mark Villar, at Joel Villanueva and Migs Subiri. So ayan po yung mga pumabor na naibalik sa mababang kapulungan ng article of impeachment. Itong 18 pabor, 5 ang tutol. Nagdesisyon ng Senado bilang impeachment court na ibalik sa mababang kapulungan ng Kongreso. At eto naman, ay naku mo. Alam mo, ang isa sa pinangihinayangan ko dito si Grace po. Hinayang niya, hindi kahit paano ito naman hindi din natin yung ni Grace po. Pero ang pinaka rito siya yung nangihinayang ako na wala namang masyadong issue si Grace po bukod lang doon sa pagiging American citizen niya kung di ako nagkakamali, no? Pero eto yung maliwanag dyan. Tandaan nyo mga pagmumukha ng mga to. Tandaan nyo mga pangalan ng mga yan. No? Dahil yung mga yan ang maaaring maging kakampi ng Administrasyong Marcos. At yan naman ng mga hudas sa hanay ng mga Duterte. Ako na nagsasabi sa inyo na hindi na mananalo itong mga to. Bilang pag nagkaroon ng midterm election ulit, wala na to, laglag na to. Unang nalaglag dyan, si Coco Pimentel. Na tumakbong congressman na siya rin yung bitter at push ng push dyan sa impeachment na yan.
No, so etong mga to, si eto, lalo na to, si Win Gatchalian, isa to sa mga inendorso ni Vice President Sara Duterte. Lalo na to si Risa Ontiveros na nakinabang din sa mga Duterte. Etong Binay, hindi natin pag-usapan si Binay. Alam naman na natin kung anong meron sila. Pero ito mga kaibigan ha, kung kagustuhan nyo maibalik ang pamumuno ni Marcos Jr. ng Administrasyon Marcos ngayon at gusto nyo pang maghirap ng additional 6 years, boto nyo tong mga to. Pero kung ayaw nyo na, kagaya ko na ayaw ko na, ano pa bang gagawin natin? Hindi ilagay natin sa basurahan etong mga to. Dito talagang sabi ko nga maraming mabubunyag na mga senador kung sino talaga yung mga hudas. So ang pinakamaganda lang dito talaga yung 18, yung 18 nga talagang siguro naisip-isip nila na kapag kasi maraming natalo. Maraming natalo nung may mga kumalaban sa mga Duterte. Halos lahat nagkalaglagan sila. So siguro iniisip din nila na wala naman talagang impeachable or hindi naman talaga karapat-dapat na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kaya pumabor sila na ibalik sa mababang kapulungan or sa Kamara yung article of impeachment. So dito, alam nyo to, tandaan nyo na yung mga muka. Yan, Coco Pimentel, Risa Antiveros, Nancy Nazario Binay, Nazareno. Tarantado kasi si Jinggoy Estrada, dami kong tawa doon. Ang dami kong tawa doon kay Jinggoy. Anak ng teteng yung ginawa niyang Nazareno si Binay. Pinunas-bunasan ta, sumalik pa sa kapanood yan mga barateros. Dami kong tawa. Si Raulo din to si Jinggoy Estrada. No? At syempre nandyan din si Win Gatchalian at si Grace po. No, sayang karir ni Grace po. Sinayang nyo mga karir nyo. Oo, pero okay na rin yan. At least alam namin kung sino yung mga mapagkakatiwalaan ng mga sa susunod na midterm election. Alam namin na ngayon, kung etong 5 na to, cancel na yan. Ano na yan? Chupi! Pwe na! Ganun na yan ha. Wala na yan. Kanselado na. Ano na sila? Tanggal na sa balota. Ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. The motion of Senator Cayetano is carried. Sa mosyon ay pinanaukalan ng Senador Alan Peter Cayetano, kailangan itong gawin para sagutin ng Kamara ang tanong kung nalabag ba ang Tumitingin pa sa likod si yung dalawang ulupong. Si Pimentel tumitingin pa sa likod Sabi niya, bakit kami lang? Sabi niya, hoy, magsitaas kayo ng kamay. Kawawa naman kami, 5 lang kami. 18 kayo, hindi nyo man lang ginawang 10 kami. Kamara ang tanong kung nalabag ba ang one impeachment case per year rule sa saligang batas. Paglilinaw ng senador, hindi ito dismissal tulad ng panukala ni Senador Ronald Bato de la Rosa. I think most of us do not want to dismiss it but agree na we have to look into the fact na kung totoong or we can look into the facts na kung constitutional. totoo hindi na violate yung Constitution. So this is a compromise that will not delay and will even help the 20th Congress. Pero para kay De La Rosa, malinaw mang nakasaad sa inaprobahang mosyon na hindi ito dismissal. Halos ganun na rin daw ang epekto nito. Parang ganun na rin yun para sa akin Kasi the House of Representatives should attest that they did not violate the 1-year bar rule. Di ba? Meaning no multiple impeachment complaints can be filed within 1 year. I doubt if they can attest to that. Aminado ang isa pang kaalyado ni VP Duterte na hindi pa rin ligtas ang bise sa anyay pang-uusig na ginagawa sa kanya para sirain ang kanyang political chance sa 2028. Meron pa ring summons, meron pa ring requirement to reply in 10 days and so on.
So hindi pa rin siya. Well, at maliwanag na mukhang tatawid sa 20th Congress. So nga no. Pero dito pabor ako kay Amy dito ah. Oo, first time ever. Hindi, ngayon pa nga lang meron na eh. No? Tatawid nga sa 20th Congress, so magkakaroon ulit ng trial. So dito nga ipapasok yung usapang Duterte senatorial candidate na talagang safe na tayo kung nakapasok sana. Kung hindi sana nadaya yung mga yun. Kaso nga lang, ngayon, may nakikita naman tayo na kahit papano may mga senador pa naman na nag-iisip ng sa tamang pag-iisip. Kaya medyo ano pa tayo, medyo safe pa. Hindi pa tayo masyadong kabado. Ang problema lang dito kapag nagpalit na ng Senate President, sino kaya? Kasi ako kung papabobotohin lang tayo, pwedeng sa tatlo lang ako mamimili eh. Pwedeng Senator Bongo, Senator Bato at si Senator Rodante Marcoleta. Yung tatlo lang ang pagpipilian. Pero maganda nga sana kung isa sa mga Duterte senatorial candidate ang maging Senate President, no? Para mas lalong safe tayo sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. At yung sinasabi naman dito ni Amy Marcos na hindi pa tapos ang paglilitis or may marami pang mga ibabato kay Vice President Sara Duterte, agree din ako doon dahil ngayon pa nga lang may niluluto na naman sila na na panibagong kakaharapin na panggigipit na naman kay Vice President Sara Duterte. Ang masakit dito, dinamay na nila pati yung mga empleyado ng Office of the Vice President. So yun lang ang nakakalungkot doon kasi pati yung mga tao na yun ay nadamay. So, walang kaligtasan. Para sa leader ng minorya na Nako, ito na si Bitter. Si Bitter Pimentel. Ewan ko dito kay Pimentel eh, no? Alam mo nang talo ka eh. Tapos ay, loko. Di kasi ito naman si Pimentel. Unang-una, alam naman natin na na may issue. May issue siya sa mga Duterte. Si Pimentel, no? Dasan. Yan. Alam naman natin na may issue siya sa mga Duterte. Katulad ng PDP laban, di ba? So alam na natin, pero hindi na natin kailangan balikan yun. So sa madaling salita, may galit siya. May gusto siyang dito mo makikita yung mga tao or mga kandidato, mga politiko na may gustong makamit or gustong alam mo yung makapaghigante ko ika nga nila. Makapaghigante. So isa to si Pimentel sa gustong magigante sa mga Duterte. No, alam naman na natin naging issue sa PDP laban noon at kay Pangulong Duterte at kay Pimentel. Oh, hindi na siya si sino naman pangalan nito? Ano ba to? Cheese Pimentel ba? Kay Bitter Pimentel. O kaya binansagan na siya ngayon ng Bitter Pimentel. Yan nga lang, wala na Pimentel. Wala na una talo ka sa Congress at ilang araw mo na lang dyan itatagal mo dyan sa Senado. Kaya goodbye na. Ganun daw. Babay na, babush. Tama na yung Oo, tama na yung pagkukuda. Wala na. Talo ka na. Easy na. Pahinga mo yung utak mo. Baka hiblaring ka. para sa leader ng minorya na si Senador Coco Pimentel, ang pagbalik ng impeachment complaint sa mababang kapulungan ay tila pag-iwas ng Senado sa kanilang katungkulan. Naku po! Kalokohan mo, pag-iwas ng Senado sa kanilang katungkulan. Mga diskarte mo. Ngayon na hindi lang nasunod yung gusto mo, sisiraan mo na yung Senado. Pero nung pinapaborang ka, ay naku po. Ito yung mahirap sa mga politiko pag hindi nasusunod yung gusto nila. Tingnan mo, pahayag pa lang obvious na. Sen Coco Pimentel or Sen Bitter Pimentel. Ang pagbabalik ng article of impeachment sa Kamara ay tila pag-iwas ng Senado sa tungkulin. Una-una,
paano mong masasabing umiwas, nagkaroon nga kayo ng trial. Nagkaroon nga kayo ng pagdebate dyan. Diba? So, ibig sabihin, pinag-isipan at talagang ginampanan ng Senado yung trabaho nila. Ang masakit lang dun, hindi mo yun maintindihan kasi nga bitter ka. Ayun yung masakit dun. Ayun yung masakit sa part ni Pimentel. Kaya nga sabi nga ni Alan Peter Cayetano, ni Senator Cayetano, na magulo talaga kapag ikaw ay against doon sa pagbalik sa kamera. Pero kung sa totoosin, wala naman dapat ipagkagulo ng isip yung kasi napakalinaw naman talaga na parang pinirata yung impeachment kay Vice President Sara Duterte. Kasi isipin mo, ilan yan? First, second, third. Tapos biglang tumalon sa pang-fourth. Yun yung ipinasa, yun yung ibinato sa Senado. So ano ibig sabihin nun? 'Di ba? Alam ko naman na marami nang nag-discuss nito, kagaya nga rin 'yan, 'di ba? Yung una, dapat kaagaran dinala agad 'yun sa speaker. Yung una pa lang, dapat agad na madala dapat yan doon. Pero hindi. Yung pangalawa, ganun din. Yung pangatlo, ganun din dapat. Pero hindi nila dinala yun. Hindi agad din ng ano ba yung tawag doon? Floor general ba? O general director? Ano basta yun na yun. Hindi dinala si speaker. Kasi nga, ang hinala ko doon sa tatlong pinataw sa impeachment na yon, yung tatlong article or hindi ko masama yung kaso para dito sa impeachment talagang mahina. Talagang napagtanto nilang mahina. So siguro baka nagkaroon sila ng meeting na mahina yung mahina yung una, pangalawa, pangatlo. Wag natin yun ipasa. Wala tayong mapapala doon. Kaya ang ginawa nila, tumalon sila sa pang-apat. Ayun yung ipinasa sa Senado. Ngayon, kaya ibinalik naman ng Senado kasi nga, parang nagmumukhang pirata nga. Labag sa konstitusyon yun, labag sa batas natin yun. Kaya ngayon, ibinalik nila para talagang, kaso may magandang idudulot yung pagbabalik ng Senado sa Kamara. Tsaka ko nasabihin sa inyo. Mahirap din kasi pagsabihin mo agad Baka mamaya makapaghanda yung iba dyan. No? Pero yun, ako wala akong nakikita na hindi ginampanan ng Senado ang kanilang tungkulin. Kaya palakpakan po doon sa 18 na senador na tumayo sa kanilang prinsipyo. At doon naman sa limang tukmol, bahala na po ang taong bayan sa inyo sa darating ng mga eleksyon. Sila na po ang bahalang humusga sa inyo. Okay, tuloy. Dahilan para posible itong questionin ng mga hindi sang-ayon sa desisyon ng impeachment court. Kaya nga sabi ko, why are we adopting a motion na may ambiguous language? Alam mo nyo na, pag may ambiguous language, you're inviting a court case. Gigil na gigil. Tingnan natin yung mukha. Gigil ka do. Wawawa mo, Pimentel lang, gigil. Hindi nasunod ang gusto. Kaya ngayon, sinesiraan na ang Senado. Ay, nako, Pimentel. Ito yung hirap sa mga politiko pag may lihim na agenda. Lihim na tinatawag na lihim na kagustuhan na mangyayari. No, may may masamang binabalak ganun. Kasi alam naman na natin ang issue ni Pimentel sa mga Duterte. Kaya hindi na talaga malabo na ito ay isa sa mga humudas kay Vice President Sara Duterte. Gigil na gigil siya. Court case. Against Vice President Sara. In-adjourn ng presiding officer na si Senate President Chis Escudero ang pagdinig ng impeachment court at i-aanunsyo na lang daw nila ang susunod na pagdinig na posibleng mangyari na sa susunod na Kongreso. Yan so abangan natin yan sa susunod na Kongreso. Oo, so ngayon nga, ngayong panahon nga po talagang ang daming nag-iyakan, ang daming mga pingklawan na nag-iyakan ngayon.
dahil nga ho dito sa pagbalik ng article of impeachment sa Kamara. Ito ay talagang matatawag natin to na na karma. At pinatunayan din ng Senado na hindi sila kayang kontrolin ng Araneta at ng Romualdez, lalong-lalo na ng Marcos. No, so ano nila yon, na pinatunayan nila yon, at talagang kinatuwa naman ng buong bansang Pilipinas dahil hindi sila nagpadala sa anumang pwedeng i-alok sa kanila or tinatawag na kapalit para lang kalabanin ng mga Duterte. So dito naman tayo, eto, ilang senador nagkainitan eto yung iba atang video to, panoorin nga natin, baka may makita tayo rito. Nagkatensyon pa po kanina nang igiit ni Senator Bato de la Rosa na unahin ang kanyang Ito pala yung kay Bato tsaka kay Pimentel. privilege speech bago ang panunumpa ng mga senator judge. At mula sa Senado, nakatutok live si Maki Pulido. Pasok Maki. Maki, pasok. Ang napagkasunduan ng mga senador kahapon, Pia, ay alas 4 ng hapon ngayong araw, manunumpa sila bilang mga miyembro ng impeachment court. Pero kakaumpisa pa lang nung session kanina ay may fireworks na, nagkainitan na. Gusto kasi ni Senator Bato de la Rosa na mag-privilege speech muna bago mag-oath-taking ang mga senador. Saglit na nagkasagutan dahil sabi ni Minority Floor Leader Coco Pimentel, teka lang, may napagkasunduan na kahapon. Sinuspindi ang session para mag-usap ang mga senador. Pagbalik, natuloy ang privilege speech ni Senator Bato. Yesterday that we agreed. This is a personal collective privilege. This is a privilege speech. This is a privilege speech. This is not a privilege motion. So my motion is to execute and implement what was agreed upon yesterday. At 4 o'clock in the afternoon, we take our oath. It was very clear yesterday that we agreed that before I Let take you my go. oath as member of the impeachment court, I should have delivered my privilege speech. That's why I made it a precondition to my approval or to my agreement to the motions yesterday, provided let me first deliver my privilege speech. And very clear, it was agreed by the minority leader. No, yesterday. Mr. President, no. It was stressed the convening of the court. That was the issue. And the agreement natin, the oath taking is not the convening of the court. Peace on the matter. Ito pala yun, yung girian ni Bato tsaka ni Pimentel. Chair now recognizes Senator Bato de la Rosa. Ang punot dulo ng privilege speech ni Senator Bato, pinababasura ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ang ginagamit na dahilan ni Senator Bato, constitutionally impaired daw ang ipinasa sa kanilang impeachment complaint dahil hindi sumunod ang House of Representatives sa sariling internal rules. Pinuna rin niya ang House of Representatives dahil last minute daw nito ipinasa ang impeachment complaint sa Senado, kaya't nawalan na rin ng oras ang Senado na dinggin ito. Ang mga argumento ni Bato halos kapareho ng petition for prohibition and certiorari na inihain ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema. Dapat ibasura ang 4th impeachment complaint na nakarating sa Senado kasi nilabag nito ang 1-year ban sa pag-file ng impeachment complaint. May naunang 3 impeachment complaint kasi na inihain sa Vice President. Yan yung sinasabi ko, no? So tama naman dito si Senator Bato. Kasi nga, yung katulad na sinasabi ko, may 3 may una, pangalawa, pangatlo. Nilaktawan yun, tapos pumunta sila sa pangapat. Ayun yung ngayon na article of impeachment na yan. So, una, maling-mali nga naman yun. Hindi ka na lang sumablay. Ang pinakamasama dito, nagkamali ka na sa una, pangalawa, 3 beses ka nagkamali. 'Di ba? 3 beses mong nilabag parang pinirata yung impeachment na 'yan. So talagang mali 'yun. Ayun yung sinasabi ayun yung pinataw din ni Vice President Sara Duterte at sinasabi ni Senator Bato na totoo naman kaso may bitter .
Si Bongo ang sumang-ayon sa motion ni Bato pero tumuto sina Senator Risa Ontiveros. Ang gusto ni Ontiveros, mag-oath taking muna ang mga senator judges tulad ng usapan kagabi. Si Senator Joel Villanueva naman ang sabi ang impeachment court lang ang pwedeng magdesisyon sa gusto ni Bato. Sa ruling ni Ay, hindi, mali. Ba't anong, Wait lang, ulit. impeachment court lang ang pwedeng magdesisyon sa gusto ni Bato. Impeachment court lang ang pwedeng, question sa gusto ni Bato. Pwede rin naman, no? Pwede rin, pero para sa akin, tama yung inanon ni Senator Bato. Pero pwede rin na talagang sa impeachment court ngayon. Sa bagay, alos yung kay Alan Peter Cayetano tsaka kay Senator Bongo, halos isa lang din naman yun. Sa ruling ni Senate President Cheese Escudero, aaksyonan lang ito ng Senado bilang isang impeachment court. Sa isang impeachment court daw ito maaaring erase ni Senator Bato. Napabilis tuloy ang pag-convene ng Senado na bukas pa dapat gagawin. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and questions on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Peace on the matter. Sir, Kailangan ba talaga sumigaw pag hearing? Be dismissed! Baka talagang ganun talaga, no? now recognizes Senator Bato de la Rosa. You may proceed, sir. Walang mic. Wala ba talagang mic? Pagkatapos na ibigay ni Senate President ang ruling na ang motion na ni Senator Bato de la Rosa ay ididinggin lamang ng isang impeachment court, sinuspinde saglit ng ilang minuto ang sesyon ng Senado para kunin ng mga senador ang kanilang mga robe at pagkabalik ay nag-convene na ang mga senador bilang isang impeachment court. Pero yun nga, no? Kung ano man yung talagang lubos nating napatunayan din naman talaga na kung sino nga talaga yung mga hindi na natin dapat pagkatiwalaan ng mga senador. At may panibagong na naman, ang galing din talaga, no? Ang galing din ng mga Duterte kasi alam mo yun, yung tipong binibisto. Dahil sa kanila, nabisto natin yung mga hudas, yung mga politikong hindi dapat pagkatiwalaan, yung mga politikong mapagbalat kayo, 'di ba? So ang dami natin nakilalang ganyan no? So may naging magandang purpose din talaga etong panggigipit ni Marcos Jr. sa mga Duterte. Pero sa ulitin ko, baka ma-misinterpret niyo na baka mali na naman pagkaintindi niyo sa sinabi ko. Maganda kasi nakilala natin yung mga hudas, yung mga hindi natin dapat pagkatiwalaan, no? So napakaganda ho nun. So dito may isang nagpuputak nga, eto katulad nito. Isang prop na tingnan natin kasi baka mamaya mali na naman tong na to. Nung panayam kay Prop Aris Arugay, political scientist, eto mahirap, political scientist, no? Yung political scientist pala. Ngayon ko lang nalaman ng mga ganyan na may mga scientist din pala. Panoorin natin, no? Tingnan nga natin kung ano masasabi niya rito. Baka mamaya kabalostagan na naman to ng mga network. Himayin natin ang desisyon ng Senate Impeachment Court na ibalik sa Kamara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kausapin natin si UP Political Science Department Chair, UP. Professor Aris Arugay. Magandang umaga. Nako, UP ha. Medyo kabado. At welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga at salamat, Rafi. Opo, Professor Arugay, sa inyo pong pagkakaintindi, ano ba ibig sabihin ng Political motion to remand? scientist. At pwede nga ba ito mangyari sa pagitan ng Senado at ng Kamara? Rafi, ang ginamit na salita, no, at least yung sulat ni Senate President kay House Speaker ay to return. In fact, kagabi, iniiwasan nila yung term na remand kasi sa punto de vista ng lengguwahe ng mga korte, ang may karapatan lamang na mag-remand ay isang nakakataas na hukuman sa isang nakababang
hukuman. So itong pagbalik nung verified impeachment complaint ay parang mayroon lamang mga clarificatory na tanong, no? Ang pwede lang daw gumawa yung nakakataas at sa nakakababang hukuman. So pwede rin din naman talaga sa Senado. Pwede talagang okay naman pala. Senado na ngayon ay impeachment court na sa Kamara de Representantes. Yun nga po yung ginawa nilang correction na kagabi. Imbis na remand, return na lang yung gamitin para mas lesser, kumbaga, yung magiging kontrobersiya. Pero pwede ho ba ito under the Constitution? Well, kailangan tong i-debate, no, at pag-usapan ng mga eksperto sa konstitusyon. Ngunit sa ating kasaysayan, hindi pa ito nagawa, no? Nagkaroon na tayo ng mga iba't ibang klaseng proseso ng impeachment at impeachment trial sa Pilipinas. Ngunit ito ay unang pagkakataon na ang isang kamara ng isang kongreso natin, yung Senado, na kung tutuusin ay kapantay at co-equal niya yung House of Representatives, ay inuutusan nito na may... Na hindi medyo malabo to Nakaparehas ng Kamara ang Senado. Hindi, para sa akin hindi talaga malayo. Mas mataas pa rin na maituturing ang Senado kaysa sa Kamara, kaysa sa Congress, sa House, no? So medyo political scientist ka ba? Tsaka dito, bakit ngayon lang to nangyari sa kasaysayan ng buong nangyaring impeachment sa bansang Pilipinas? Kasi nga, 3 ang nilabag nila. Kung yung una pa lamang, ipinasa na nila sa House yun, at yung House naman ipinasa sa Senate yun, baka walang nangyaring tinatawag na, tama ba, ruling? Or pagbabalik or pagbalik ng Senado sa Kamara sa article of impeachment. Kaso tanga sila Oo, ba't nilaktawan nila yung 3? Alam nilang mali yun. When, no? And in fact, tignan natin kung ano yung magiging hakbang ng House of Representatives kasi sa tingin ko yung proseso ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at kung ano yung susunod na aksyon ng Senado ay nakadepende kung paano ang response ng House. Pero sa punto po ng mga tumutol dito sa motion na ito, pwede namang pasagutin yung prosecution doon mismo sa trial. Yun na nga, Rafi, kasi parang ang nangyayari, imbes na dapat tuloy-tuloy at sinimulan na yung proseso ng trial kasi kung tutuusin, no, nag-convene na at na-constitute na yung impeachment court, mukhang nakakahanap ng bagong mga dahilan at paraan yung ngayon mga senador na huwes para hindi umusad yung supposed trial. Kasi dapat supposedly binabasa na ngayon, no, yung mga articles of impeachment at nalaman natin na may sulat ang presiding judge at Senate President Escudero na ito'y hindi mangyayari sa araw na ito. So yun, no? Halatang halata na mga salitaan ng dilawan. Etong si Proof. Obvious. Obvious na nangangamoy dilawang tae. Talagang mas pinapaboran niya ang Congress kaysa sa desisyon ng Senate. So wala namang kaso yun Di tawid nila sa 28th Congress. Tapos malamang sa malamang ang gagawin ng House dyan, ibabalik ulit sa Senado. Kaso nga, kung yan ang kagaya nga nung sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano, kung yan nga yung pinaka dahilan na parang pinirata nga yung article of impeachment, ang mangyayari niyan, hindi pa ni bago, magbalikan lang sila. Pagbalik ng Kamara, balik ulit ng Senado. Pinanood ko pa to, sayang tuloy yung oras ko. Halatado, no? Dito halata pag ikaw talaga ilihiti mong supporters ng mga Duterte, mahalata mo agad pag yung ini-interview ng isang network kung dilawan or pinklawan. Or pulangaw. Tatlo yan Magkakampi na ngayon yan dilawan, pulangaw, tsaka pinklangaw.
no, Pinklawan, no. So halatado at sa bigkas, sa pagsasalita, yung mga tama ginagawang mali, yung tuwid ginagawang baluktot. Yan ang mga tawag dito, strategy ng mga dilawan at yung mga anti-Duterte. So yung mga banateros, mga kabiyayan, nung maikokomento nyo rito sa katulad nga niyan yung nagkainitan netong sila Senator Robin at Villanueva, at dito nga sa at ano kaya ang magiging ano ang magiging hakbang na gagawin na naman na susunod ng House of Representative dito sa article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At ano naman may kukomento nyo sa mga nadiskubrihan natin panibagong hudas sa mga Duterte? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakatawa.